Station dito, mga kabayan, sa Tondo. Daming pulis dito ngayon. Share natin yung vlog, mga kabayan. May haligi tayo, Tondo. Dito may mga SWAT, police. Nalabasan yung mga tao dito. Ito na, nakapwesto na yung mga pulis. At papasok na ito sila. Dami. So ito po yung kaganapan ngayon. Mamakyat si Babaw. Nakaantabay po yung mga pulis, mga yung dami, oh. So ito kanina, hindi natin nabutan, maraming binukol dito. Nakahanda na sila. Ito tayo, live tayo dito. Kagawad JR. Naalam ko kasi ano eh. Dito lang kayo tayo sa likod. Wala pa po kasi ako maliwanag mo na... Hindi sir, Yung initial lang. Ano pa yan ah? pakwento, ano yung history po nila na ano? Napakahaba po. So, hindi ko pa ako anong kasi no. Ang akin po sa ngayon no, mamagitan kami para sa mga tao na walang nasaktan. Ayusin po natin sa maayos sa sistema. Sabi ni ano? Ang barangay po, lahat po kami dito ngayon isa para sa tao. So, sa mga departamento naman po na nandito ngayon, lumalapit kami sa kanilang may paliwanag sa tao. May bigay ng legal na proseso para sa mga apektado na nanirahan sa ulam. Ilang residente po yung apektado? Kulang-kulang 400 families na sakop ng dalawang barangay. Barangay 262 Pero sa barangay 262 na sakop namin ay mahigit 40. Kulang-kulang 40 pamilya. Yes po. So ang nakalagay doon ng individual is 1,000 plus.
na tao, kasama po ang mga matatanda, bata, at yung mga karamdaman. Oh, sir, pero reiterate lang yung kanyang ginawa ni President. Ano pong ginawa sa inyo? So, ipinahayag dun sa kay Sheriff yung pong mga dokumentong hawak nila. So, meron silang yung dokumento din na dapat ipakita para mas legal, no, magpakita sa tao na yung kanilang dokumento, yung kanilang order ay legal na proseso. Pero wala akong maipakita, kaya po ang tao ay nagkakaganyan. Yung TRO, sir, ano sinasabi niya sa inyo? So wala pa, yun lang yung naanuhan ko lang na magpapayuha. Pag yun talaga ang kailangan, sinabi naman sa amin na tanging makapagpigil lamang dyan sa demolition na yan, yun ang TRO. Pero ano pong status niya na TRO? Meron lang ako. Hinihintay pa namin, nandun pa sila, legal na nila. Pero ano yung move natin, sir? Siyempre po, sana ay maanuhan para po ang tao makapaganda. Kasi po talagang nabigla, kasi yung usapin po ay bago pa mag election period. Tapos agad, pagkatapos ng election period, ang akala ng tao matatagalan pa. Biglang sinabi, no, sa amin sa barangay, yes, or the police ng gabi, na darating na Lunes, meron na mangyayaring ganito. Sir, sa Kaliman, na matuloy talaga, no? May balak bang muna extension ng association? Yes, yun lang naman, yun. Para yun, tulad ng sinabi ko, para mapaghandaan. Mas malaya nilang maaayos ang kanilang mga kagamitan. Diba, makakapag-desisyon sila ng kasi yan, napakabilis. Ano yung pagkakaloob ang importante naman nabigyan ng tao ng pagkakataon na may ayos nila maging ang kanilang pamilya. Yung kwento nga natin, yung hirap na mga nangyirahin dyan, hindi agad makakatayo kung bibiglayin nila para makapanimula. Pero yung duration na yun, at least nila, 1 ba, linggo? Kung isa naman, pero kung hindi naman, importante kahit paano mabigyan lang para makapag-ayos ang tao. Yun lang. Sir, yung mga nakatira dyan, gano'ng katagal na sila naman? Nakatanda na. Kung maaanuhan mo, yung isang bahay sa kultura dyan ay 1936 August. Matagal na yung kaso. Actually, ilang salin-salin na. Yung mga nakatira, ano pong hawak nila na katunayan na talaga kanila? May hawak ba sila? Actually kasi parang yun, nag-iba-iba na yung may-ari. No? Pagkamat yung unang-unang may-ari na yan, may coordination pa sa mga naninirahan na nandiyan. No? Ibabayad ng araw ng rent. So humaba na ipasa sa nawala na yung mga matatanda na ipasa sa anak, na ipasa sa apo. So hanggang sa napunta na kung kaninong mga iba na hindi na Pilipino ng mga may-ari na nakakalungkot. Yun po. Okay po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Tulungan niyo po kami na mapahayag kasi last nung nagkaroon po tayo ng election yan pong lugar na yan ang unang binabaan ni Vice President Sara Duterte. Na sana po makita niya itong nangyayari sa amin at awaan Diyos matulungan niyo. Ano pong nila? Dawag JR po. As in J, Yes po. First time po to, no, na nag-attempt silang mag-demolish. Yes First. po. Oo. Kasi dalawang barangay po yan. No? Meron dito sa amin, last yung sa Bangketa lang. Pero dito, yung ngayon yung legal process, yung private policy. kompleto na ba yung Ano pong kompleto? kompleto? Yes, iba-iba po. O, pag mas matatagal na po O, tulad na yung mga old houses. Sana po maparating po yan kay Vice President Sara Duterte siguro ang mas matutulong sa amin. Na ang tamang manirahan dito sa bansa natin tayong mga Pilipino. Maraming salamat. Thank you po, sir. Thank you po. Opo, yes Ito po, na. yun po. Ayan, di natuloy.
lang nagawat? Isang menu station, binigay po ni Dali lang po. Ulit. Bakit hindi na ano nangyari? Sinabi sa inyo, sinabi sa barangay, anong pagkakasabi sa barangay? Sa extension daw. Bakit po may extension? Awi! Awi siya! Konsiawi. Biyahan nito. May hindi pa tayo. Kaya natin yung may limit na kaya ko na. Salamat sa Diyos. Hindi ko tayo tapos. Sa Diyos lang. Tol Sarkal! Tol! Bata niyo ako. Matingin si Awi siya. So yan mga kabayan, umuwi na yung mga pulis. Interview lang tayo dun sa presidente ng homeowners. Presidente? Presidente ng homeowners. Kaya nga galing po kayo ng MTC po. Ang alam po namin, ang decision na nakuha from MTC 24, Branch 24. Kami, kanina pa po kami dito nakaantabay, nagdadasal na sa awa naman ng Diyos, parang pinakinggan po kami na tinigil nila yung demolition. Opo, ma'am, Pansamantala. pwede bang pakwento yung history po ng lugar po na to? Kanino talaga siya? Itong lugar na to, originally, ang nagnamay-ari, according pa dun sa lolo ko, is si Senyora Victoria Linchanco. Lolo ko, isa dyan sa bona fide tenant kami. Ngayon, from then on, namuhay na kami, nagkaanak. Ako, dyan ako nagkaasawa, dyan ako nagkaanak. Hanggang ngayon, may lola na ako, nandiyan pa rin po ako. Noong 2022, may bumaba po sa amin na letter of invitation coming from Attorney Kalaweng. Yun pala, siya pala yung lawyer po ng 228 Itans Corporation. Kinausap niya po ang asosasyon, sinabi niya po, pinaalam po niya sa amin na nabili na po nila yung tinitirhan namin, yung lupang tinitirikan ng bahay namin. So, ang sabi niya, kami bilang nagbabagong may-ari, willing naman kami kung makipag-negotiate sa inyo kung ano yung gusto nyo. Siyempre, sa oras na yon hindi po, nagulat po kami kasi bigla kang pa yung imbita tapos gano'n ang sasabihin na yung palang bahay, yung lupang pinagtitirikan ng bahay may bago ng may-ari.
So, nagkaroon po ulit kami ng, sabi ko sa kanya, pag-uusapan namin ng miyembro namin. So, nagkaroon kami ng meeting. Dun sa meeting namin, hindi po pumayag lahat ng mga residente dyan na gano'n na lang namin. Oo. Kasi hindi namin pinag-uusapan dyan yung halaga. Yung pinag-uusapan namin dyan, yung buhay namin. Kasi nandyan na po kami. Parang pag inalis mo kami dyan, alisan mo na rin kami ng buhay. Dyan yung paaralan, dyan lahat. Naka-receive kami, sinabi namin yung kay attorney. May 3, 2023, naka-receive kami ng order ng korte na hindi namin alam, inano na po pala kami, binimanda kami ng ikan ng ejectment unlawful detainer. Pero yung decision po na bumaba na natanggap namin is dismissal ng case due to lack of verification. Yun yung nakalagay sa order. Ngayon, after na ma-receive namin yan, may kasunod po kaming na-receive sa METC 24 naman. Dismissal din ng case, nag-file din po sila ng same case, rejectment. Ang reason naman po ng dismissal is lack of jurisdiction. So, kasi kami, syempre, simpleng mamamayan, hindi po namin alam yan eh. Recently, nalaman po namin na wala silang jurisdiction talaga sa case. Ever since. Na-dismiss pala. Kaya, yun ang pansasamantalang ginawa nila sa amin. Bakit kung ganon, pinayagan po ng METC 24 na yung ex parte motion for amendment complaint, nag-amend lang po sila. Dapat, kung na-dismiss, dapat mag-appeal sila. Pero hindi dun sa court na yun kasi nga, wala siyang jurisdiction doon. Yun ang denial niya. So kami, naninindigan kami na yung dismissal ng May 2023 is ano po yun, final and executory. So yung mga subsequent na nirelease ni judge na mga writ of demolition, writ of execution, demolition order, void po yun para sa amin. Ang gusto lang naman po namin, mabigyan kami ng due process. Kasi wala po talagang due process eh. Ang nangyayari po dito, kung ano yung dinilikta ng ITANS, ng mga representative ng ITANS, yun po yung dapat mangyayari. Katulad ngayon, dinidiin nila, tapos na raw po kami sa PICUP. Opo, totoo po yan. Nagkaroon po kami ng PICUP conference. Pero after po ng PICUP conference na yun, wala na po kami nabalitaan. Meron po kami na-receive na parang report na galing hindi ko sa DSWD. Doon po nakalista yung mga pangalan ng mga na-interview nila ng privilege or underprivilege. Kung ano po gagawin namin doon, wala po. Ngayon po, sabi ni Sheriff, kinokontest po namin kanina yan. Yung sinabi ko po sa inyo, kinokontest namin kay Sheriff, pero hindi niya kami pinakikinggan. Ano pong napagkausapan ngayon? Ano pong napagkasutuan? Ang sabi niya, hanggat walang PRO is continuous yung demolition. Pero ngayon, hindi ko pa klaro kung bakit siya umalis. Oo. Pero kayo po ay humihingi po ba kayo ng palugit po para kayo na lang usa na ano? Kasi kami, lumalaban kami. Ang hinihingi namin, yung due process. Eh, hindi pa naman sinasagot ni Judge sa METC 24. Bakit ganon? Bakit siya ang nag-release ng mga writ order of demolition? Nag-file kayo, ma'am? Ngayon, nag-file kami, naghihintay kami ng PRO. Talagang kapos lang kami sa oras. Opo. Kasi last week nyo lang daw nalaman na ngayon yung demolition. Nalaman lang po namin, aksidente, nakakuha po kami ng memo from PNP na kaya po sila nagpunta dyan last May 19, Monday, para sa actual na sukat, nagsusukat sila. Ang dami yung dalang pulis. Yung pala, ang sabi nila magsusukat lang pala sila. Pero nung nakakuha kami ng memo from police, PNP police, nakita namin na scheduled na humingi na po pala sila ng assistance para sa demolition. Anong plano natin ngayon, ma'am? Ngayon po, best effort po kami. Talagang susundan namin kung ano po yung dinitikta ng batas, kung paano kami makakalaban ng patas sa legal na paraan. Ngayon, pag dumating po kami sa dulo, kung ano po talaga yung patas na desisyon sa amin ng korte, edi ano naman kami? Willing naman po kami. Ang
of which is 39, more or less 39,000, 37. Family po yun. Opo, hindi pa po yun lahat ng apektado. Kasi nga, magbabase raw po sila doon sa binabang report ng PICO. Doon sa report, sa 330 na naklasify nilang pamilya, ang para underprivileged lang po doon is 167. Paano so yun lang yung bibigyan? Negotiable po kung pagbibigyan nila yung wala nga po kaming alam wala po kaming alam kung ano yung plano nila po sa amin. Wala rin pong relocation. Wala po. Wala pong relocation. Thank you. Ano po dito, nagsasambahan na. So ayun mga kababayan, napanood nyo, no? Thank you sa panonood.